Idadako sa ikalawang wika. Ito po ay gagampanan ni Miss Rodeline Castillo. Magandang araw po sa ating lahat. Habang tayo ay nilay sa pagkakasika ng ating Panginoon Jesus bago siya mamatay, ngayong araw ay ating pamalayan sa ikalawang wika niya. Katotohanan sa nasabi ko sa iyo, ngayon ay makakasama kita sa paraiso. Isipin natin sandali ang mga nangyari ito sa Kalbaryo. Sa ilalim na nakakasilaw ng sikat ng araw, may tatlong krus, tatlong taong ipinakot at nasa gitna si Jesus na walang kasalanan. At ang nasa kanan at kaliwa niya ay ang mga makasalanan. Dalawang taong pinagulan ng kamatayan. At ang kontradiksyon na ito ay isang marahas, masakit, at nakakaburog ng puso na pangyayari. At walang awang ginawa ito ng mga itinuturing na pinakamasawag para sa mga makasalanan upang ipahiya siya at iparamdam na wala siyang pinagkaiba sa nakakalaman. At upang lubusan siyang ipahiya, isinama pa siya sa mga kilalang mga magnanakaw na tila pinaparamdam sa kanya na wala siyang pinagkaiba dito. Subalit burog sa pisikal na pagpapahiya at sakit na nararamdaman ni Jesus at ng mga nagmamahal sa kanya, ay hindi pa rin tumigil sa pagpapahirap sa kanya at hinubad pa ang kanyang kasuotan, tanda ng matinding kahihiyan. At natanghalang tapat na iyon, habang ang araw ay patindi na patindi ang sikat, ang dugo ni Jesus mula sa mga sugat at sa ulo dahil sa kulong ng tilig ay patuloy na umaagos. Ang kanyang mga paa at kamay na pinahuan, ay bawat galaw nila ay isang matinding sakit ang kanyang nararamdaman. At bukod dito, nakakarinig din siya ng iba't ibang sigaw na mumutya at pambabastos. Katulad na lamang ng, "Aha! Ikaw ang magbubasak ng templo at muli magpapilo sa inyong araw. Bumaba ka dyan sa krus at iligtas mo ang iyong sarili." Nililigtas siya ng iba, pero ang sarili niya ay hindi mailigtas. At kung siya ang anak ng Diyos, iligtas na siya ng Diyos ngayon. Ang mga salitang ito ay hindi lang insulto, kundi tila personal na paulit-ulit na nagpapasakit sa nararamdaman ni Jesus. At kahit siya ay nakapako sa krus, na isang tinig na sumabay sa mga iyon, isang salita agad din sa mga kasama niya nakapako sa krus, at ito ang kanyang buwika. "Hindi ba't ikaw ay isang Mesiyas? Iligtas mo kami." At ang sagot naman ng isa, "Huwag kang matakot sa Diyos. Tayo pinarusahan ayon sa ating ginawa, ngunit siya ay walang kasalanan." At sa kanyang huling sandali ay sinabi pa niya, "Jesus, alalahanin mo ako kapag ika'y nagkahari na." At dito nagsalita si Jesus, "Katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon makakasama kita sa paraiso." Marahil merong iba sa atin na hindi pa lubos na nauunawaan ang ganitong pangyayari. Kung ano nga ba ang paraiso na sinasabi ni Jesus? Ang paraiso ito ay hindi lang isang lugar, pagkos isang espiritual na lugar ng kapayapaan, kanayahan at ipag-isa sa Diyos. Kaya noong sinabi ni Jesus na, "Ngayon ay makakasama kita sa paraiso," hindi lamang na tinatawag ang mga magnanakaw, kundi ininingahan pa na ito sa kaharian upang maging panauhin ang dating itinuturing na salot ng lipunan. Sa ganitong pangyayari, kung ating inuugnay sa ating lipunan ang kanyang buwika, ay dapat itong maging huwaran. Maging mapagpatawad at maawain tayo sa mga taong nakapaligid sa atin, lalo na sa mga taong hindi natawad at nasisisi sa kanilang maling nagawa. Katulad ni Jesus, hindi niya tayo ibibilang ng mga makasalanan. Ang mga taong man ay may maraming nakaraan ay maaari rin makaranas ng kaligtasan. Dahil hinahanap at nililigtas na tayo sa mga kasalanan, katulad na nawawalan tupa, ang babae kinakusahan ng pamamahinga,
At si Zacchaeus na nagmimig ng pulis. At higit sa lahat, handa niya tayong isama sa kanyang paraiso. Alam naman natin na tayong mga tao ay mabilis humusga. Kapag masama ka, wala ka ng pag-asang magbago. Kapag mabaho o malandian ang mga nakaraan, hindi ka gagalanan o hindi ka karapat kay Kristo. Ngunit iba si Jesus. Siya ay banal na hindi umiiwas sa mga makasalanan. Bagkos sinutulungan niya tayong magbago. Pinapagaling ang mga masakit at hinahawakan niya ang mga mitong at naitinatuloy noon na marunong. Dahil sa kabutihan ng kapangyarihan, hindi ito natatalo ng kasalanan. Sa halip, kaya ito baguhin ang mga makasalanan. Kaya mga kapatid, gaano na tayo maraming beses nagkamali, gaano na tayo maraming beses lumayo sa Diyos, nagkulang, nasaktan ang ating kapwa, at minsan pa'y napapagdudahan natin ang pag-ibig ng Diyos. Ngunit ang salita ni Kristo ay sumisigaw ng katotohanan, na walang huli sa pusong tapat na nagsisisi. Hindi na kailanman isasara ang pintuan para sa handang lumapit sa kanya. At habang nagninilay ako ng ikalawang wika ni Jesus na ito, ay napagtanto ko sa aking sarili na hindi man ako ang nakapako sa krus, pero maraming beses na pagkakataon napako ako sa sarili kong kasalanan, sa takot, sa galit, sa inggit at sa pagluluda. Pero sa tuwing babalik ako sa Diyos, may tinig akong narinig. Hindi isang parusa, kundi isang pag-asa. Mga kapatid, tinatawag tayo ni Kristo sa iba't ibang hamon ng buhay. Magpatawag tayo kahit gaano ng kasakit ang ginawa sa ating iba. Magbago at magpabago tayo at kailangan ng kabanalan ni Kristo at tumalo sa buhay natin. Maglipod tayo sa ating simbahan at lipunan ayon sa kaloob ng Diyos at tanggapin ang mga kapatid natin hindi lang binabase sa kanilang nakaraan, kundi dahil sa dala ni Jesus na bagong pag-asa. Kaya mga kapatid, huwag tayo matakot na lumapit sa Kanya. Hindi natin kailangan hintayin na ng perfecto bago lumapit sa Kanya. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng perfectong kwento. Naghahanap siya ng buong pusong handang magbago. Naghahanap siya ng pananampalataya kahit maliit pero ito. Tularan natin ang magnanakaw ng iyon. Sa halip na siraan ang Diyos, pinuhin niya ito. Sa halip na magmatigas, nagpapababa siya. At sa gitna ng kanyang hilinga, natagpuan niya ang walang pinagawin. Sa bawat pagluha, sa bawat pagsuko, at sa bawat salita, Panginoon, alalahanin mo ako. Maaari tayo sumagot na may buong pusong pananampalataya at maaari niyang sabihin sa atin na ang katotohanan ng sinasabi ko sa iyo, ngayon makakasama kita sa paraiso. Tayo nangyayari. Panginoong Jesus, salamat sa iyong wagas na pagmamahal. Na kahit sa pinakamaliit ng sandali, ang nasa puso mo ay hindi pag-liberty, kundi ang aming kaligtasan. Sa iyong sugat, kami gumaling. Sa iyong pagkakapako, kami napalaya. At sa iyong salita, na ngayon ay makakasama kita sa paraiso, kami nabigyan ng pag-asa na kahit kami ng kasalanan, ay hindi pa huli ang lahat. Turuan ko kami tularan ka, na magmahal kahit hindi mahal, na magpatawad kahit masakit, at umanggap kahit sa mata ng iba'y pinapakit. Bigyan mo kami ng pusong bukas sa mga nangangailangan ng pagkalina, ng mata na nakakita ng kabutihan sa kabila ng karumihan, at ang pananalig na walang sino ng huli para sa iyong biyaya. Nawa ang pag-ibigay na ito sa ikalawang wika ni Jesus ay maging instrumento ng pagbabago sa mga malinamin na luha. At maging simula ito sa bagong pag-asa sa bawat isa at hinihintay namin ang iyong sasabihin na katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, ngayon ito ay makakasama ko sa paraiso. Ang lahat ng ito ay dinadala namin sa iyo at sa iyong pagpatawad na anak ng Jesus. Amen.